Magandang balita para sa Golden State Warriors mga kaibigan. Pero bago yan, ito na yung hinihintay ng lahat ang desisyon ni LeBron James, kung saan kumpirmado na nga pong tinalikuran na ni LBJ ang Cavs, Golden State at Minnesota Timberwolves. Dahil official ng Philadelphia 76ers ang pinili ng tinaguriang The King James. Balik Eastern Conference si LBJ pero hindi sa Miami Heat at hindi rin sa Cleveland Cavaliers dahil Philadelphia 76ers ang pinili ng hari. Ayon sa mga NBA insider na pumapaligid sa liga kung bakit Sixers yung napili ni LBJ na puntahan, ay ang pagkaka-acquire ng Philly dito kay Jaylen Brown via trade. Ito yung pinaniniwalaan nilang nagkumbinsi sa 4-time Finals MVP na piliin ng Philadelphia dahil kay JB. Well, sa unang tingin mga kaibigan ay medyo may lakas nga rin naman talaga ang Sixers with LeBron. Pero iwan ko lang kung magkakampyon ba sila next season, sa tingin ko kasi questionably ang magiging fit ni LBJ sa Philly. Kasi may Tyrese Maxey na sila, may Jaylen Brown pa at ngayon may dagdag pang LeBron. Isipin nyo kung gaano magiging magulo ang opensa nila, puro may mga hero ball mentality. Hindi natin sinasabing mahina sila Tyrese at Brown, ang sinasabi po natin dito ang magiging fit ni LeBron sa team nila, sino yung nasa isip nyo na ilagay nilang primary ball handler. Sa tingin ko walang pinagkaiba ang feeling ngayon sa grupo ng Los Angeles Lakers noon na iniwan ni LeBron na may Luka at AR. Kung ako lang ang papipiliin ay mas okay kung bumalik na lang siya ng Lakers kesa ang piliin ang Philly. Sa tingin ko mas mahihirapan yata si LeBron sa kanyang bagong team ngayon. Ito'y sariling pagkakaintindi ko lang din naman po. Well, gaya rin ng sinabi dito ni Anthony Edwards na kumbaga naguluhan siya kung bakit Sixers ang napili ni LBJ, pero sabi ni Ant ay yun na yun, desisyon naman yun ni LeBron. Dahil dyan kaya mas palagi daw napipiliin ni Ant si Michael Jordan bilang GOAT over LeBron James, at dagdag pa niya hindi mananalo si LeBron ng kampyonato sa Philly hindi Sixers ang mag-champion next season. So grabe ang sinabi dito ni Ant-Man, sa tono niya parang gigil niyang talunin ang Philly next season with LeBron. Kaya nga hindi Heat o Warriors ang pinili niya kung saan magiging madali ang trabaho niya doon, hindi question ang magiging fit niya sa team ni Ari kay LeBron. Pero kayo mga kaibigan, ano ang masasabi nyo sa pagpili ni The King James sa Philly bilang kanyang bagong team next season? At sang-ayon ba kayo sa sinabi ni Anthony Edwards na hindi magkakampyon ang Philadelphia sa susunod na season? Mag-comment lang po. Sa kabilang banda naman, dahil sa tuluyan na nga ang pag-sign ni LeBron ng 2-year deal worth $8 million sa Philadelphia 76ers, ay makakagalaw na rin dito ang Cavs at Golden State Warriors, mga team na walang masyadong galaw ngayong summer dahil sa paghihintay kay LBJ na inakalang sila ang mapili ni LeBron. Ang Cleveland Cavaliers ngayon, ayon po ito kay Shams, ay si Jonathan Kuminga yung kukunin nila, si JK naman talaga yung nai-report na plan B ng Cleveland kung hindi nila makuha si LeBron. Help at that 3-4 position will continue. You're going to look at names like Jonathan Kuminga in play with the Cavaliers. They were banking on potentially getting LeBron James and sliding him in. Habang yung Golden State Warriors naman sa ngayon ay mukhang hangover pa sila sa nangyari tungkol sa pag-sign ng The King James sa Philly. Pero yun nga, good news dahil aasahan na ang paparating na galaw ng GSW, kulang pa sila kaya matik na gagalaw pa talaga sila para paghandaan ang mangyayaring bakbakan next season. Sa tingin ko may palag ang Warriors, ito yung inaasahang starting 5 lineup nila next season: Stephen Curry, Jimmy Butler, Axel Lendebour, Draymond Green at Kristaps Porzingis. Mabigat rin ang grupo na ito para sa posibleng papalit muna kay Butler ay perfect si DeMar DeRozan, wag nang palagpasin pa ng Warriors ang pagkuha kay DeMar. Kayo mga kaibigan, ano naman ang masasabi nyo tungkol dito? Mag-comment lang. Bago tayo magpatuloy ay subukan nyo pong maglaro sa NotGo, hindi ito isang sugal, hindi mo kailangang maglabas ng kahit isang sentimo na puhunan para kumita mga kaibigan. Magsipag lang sa paglalaro, gawin ang daily task na hinihingi ay kikita ka kahit nasa bahay lang. Ang maganda sa NotGo ay mabilis ang pag-withdraw, hindi kagaya sa ibang laro. I-click lang ang link na nakapin sa comment section. Maraming salamat po. Samantala, pansinin po natin ang sinabi ng isang veteranong coach ng liga na si Doc Rivers, kung saan kahapon sa hindi pa pumirma si LeBron sa Philly ay sinabi niyang best fit si LeBron sa Golden State Warriors. Ito po ang sinabi ni Coach Doc Rivers, kung saan isa ako sa sumasang-ayon sa kanyang sinabi dito. Come to the Golden State. They're a better basketball team. What makes them better? They're passing. Yeah. You know, really, obviously you play through Steph Yeah. all the time, but Steph uses Draymond a ton, right? And when Draymond goes off the floor,
you don't have a passer. Like now you have LeBron. Yeah. So you're going to always have an elite passer on the floor for 48 minutes of a game. I think it really makes him good. And when you look at that, I mean, Jimmy, the Warriors still say that they plan to keep Jimmy, although he's going to miss at least probably half the season. Yeah, probably more. Yeah. But if Jimmy can make it back, almost like Tatum, he was injured a lot earlier. Yeah. But he's a little older. Right. So you figure if Jimmy can make it back, the last month of the season, that's another added vet to the basketball team. Now, as a member of the Curry family, you can probably say this, but when the Warriors and Clippers used to have their thing,